EPP for Quarter 4, Week 3. Alphabet of Lines. Orthographic Views. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Alphabet of Lines, Orthographic Views. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, naiguguhit ang Alphabet of Lines. Pangalawa, nakikilala ang Orthographic View. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Tanong tugon. Una, ano-ano ang iba't ibang lettering styles? Magaling! Ang iba't ibang uri ng lettering ay Gothic, Roman, script at text. Pangalawa, saan ginagamit o nakikita ang mga ito? Mahusay! Ang iba't ibang disenyo ng letra ay ginagamit sa iba't ibang konteksto tulad ng Gothic para sa milk tea, Roman para sa mga pangalan ng kumpanya, script para sa produktong bola-bola, at text para sa mga diploma at marami pang iba. Pangatlo, ano ang kahalagahan nito sa pagdidisenyo? Napakahusay! Ang lettering style ay mahalaga sa pagdidisenyo dahil ito ay nakakaapekto sa pagpapahayag ng mensahe, pagkakakilanlan ng brand, aesthetics, pagkakaiba-iba, at readability ng disenyo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Alam nyo ba na ang lahat ng nakikita niyong mga gusali, sasakyan, upuan, lamesa, aparador, kama at iba pa ay nagsimula sa drawing? Bago ito malikha, ito ay unang ginagawa at pinaplano sa isang papel. Alam nyo ba na ang drawing ay itinuturing na mapa ng mga nagdidisenyo? Ito ay ginagamit ng mga nagdidisenyo bilang batayan upang magawa ang plano. Kaya kung wala ito, walang magagawang produkto. Kung hindi naman ay pangit at hindi pare-parehas ang malilikhang produkto. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, Alphabet of Lines. Ito ay mga linyang ginagamit o inilalagay sa isang drawing upang magbigay ng detalye upang lubos itong maunawaan. Pangalawa, Orthographic Drawing. Isang uri ng drawing kung saan maaring ipakita ang lahat ng anggulo ng isang bagay katulad ng harap, taas, gilid, likod at iba pa. Unang aralin, Alphabet of Lines. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdan ang larawan. Alam mo ba kung ano ito? Ang larawan na ito ay isang uri ng flower vase na gawa sa kawayan at tabla. Ngayon ay kausapin mo ang iyong katabi at pag-usapan ang nakikitang larawan. Tanungin
Tanungin ang isa't isa ng mga sumusunod na tanong. Ibigay ang dalawang materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak. Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? Gaano kakapal ang tabla? Sa iyong palagay, makakaya mo bang sagutin ang mga ito? Pagmasdan namang mabuti ang pangalawang larawan. Muling kausapin ang iyong katabi at pag-usapan ang nakikitang larawan. Muling tanungin ang isa't isa ng mga sumusunod na tanong. Ibigay ang dalawang materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak. Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? Gaano kakapal ang tabla? Ngayon ba ay mas madali mo nang masasagot ang mga tanong na ito? Ano sa palagay ninyo ang mas madaling intindihin? Ang unang larawan o ang pangalawang larawan? Ang pangalawang larawan ay mas madaling intindihin dahil gumagamit ito ng iba't ibang linya katulad nito. Ito ang mga linyang ginamit upang lubos na maunawaan ang drawing na iyong nakita. Ang tawag dito ay alphabet of lines. Halina't tuklasin natin ang iba pang alphabet of lines na siyang makakatulong upang maunawaan natin ang iba't ibang drawing. Alphabet of lines. Para mas madali mo itong maunawaan, hatiin natin ito sa tatlo. Pangalan, linya, aplikasyon. Ang unang halimbawa ng alphabet of lines ay leader line. Ito ay ginagamit upang ituro ang isang bahagi ng drawing. Ito ang linya at aplikasyon. Pangalawa, visible line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang anyo na nakikita. Ito ang linya at ito ang aplikasyon. Pangatlo, dimension line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang sukat ng drawing. Ito ang linya at ito ang aplikasyon. Pang-apat, center line. Ito ay ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Ito ang linya at ito ang aplikasyon. Number 5, hidden line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga linyang hindi nakikita ng direkta. Ito ang linya, ito ang aplikasyon. Pang-anim, break line. Ito ay ginagamit pamputol ng mga bahagi ng drawing. Ito ang linya, ito ang aplikasyon. Pang-pito, section line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Ito ang linya, ito ang aplikasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Pangalawang aralin, orthographic view. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdan at pag-aralan ang nakikitang larawan at subukang sagutin ang mga sumusunod. Nasaan kaya ang harap na bahagi ng larawan? Anong kulay? Nasaan kaya ang gilid na bahagi ng larawan? Anong kulay? Nasaan kaya ang taas na bahagi ng larawan? Anong kulay? Iba't ibang orthographic views. Una, front view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa harapan. Pangalawa, side view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa tagiliran. Pangatlo, top view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa taas. Muli, ang orthographic views ay ang front view, side view, at top view. Kung ito ay isasaayos at pagsasama-samahin, ganito ang kanilang magiging ayos. Ito na ngayon ang tinatawag nating orthographic drawing. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayan ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabawang pagkatuto, tanong-tugon. Para sa unang bilang, ano-ano ang iba't ibang alphabet of lines? Mahusay! Una, leader line. Pangalawa, visible line. Pangatlo, dimension line. Pang-apat, center line. Pang-lima, hidden line. Pang-anim, break line. Pang-pito, section line. Pangalawang tanong, ano ang kahalagahan ng alphabet of lines sa isang drawing? Magaling! Ang alphabet of lines ay mahalaga sa isang drawing dahil nagbibigay ito ng malinaw at universal na paraan ng komunikasyon, nagpapadali ng pag-unawa at nag-iiwas sa kalituhan sa interpretasyon ng mga teknikal na guhit. Pangatlong tanong, ano-ano ang iba't ibang orthographic views? Napakagaling! Una, front view. Pangalawa, side view. Pangatlo, top view. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagtataya. Unang pagsusulit. Panuto. Iguhit ang mga tinutukoy na alphabet of lines.
Handa ka na bang sagutin ang mga ito? Narito ang mga sagot. Nakuha mo ba? Magaling! Pangalawang pagsusulit. Ano to? Isulat sa patlang ang letra ng tamang orthographic view ng mga larawan base sa hinihingi. Para sa unang bilang, ano ang tamang front view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Magaling! Titik A. Pangalawa, ano ang tamang side view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik C. Pangatlo, ano ang tamang front view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Magaling! Titik B. Pang-apat, ano ang tamang top view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Titik A. Pang-lima, ano ang tamang side view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik B. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Ito ay optional. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa iba't ibang alphabet of lines. Una, leader line. Pangalawa, visible line. Pangatlo, dimension line. Pang-apat, center line. Pang-lima, hidden line. Pang-anim, break line. At pang-pito, section line. Natukoy din natin ang iba't ibang orthographic views. Una, front view. Pangalawa, side view. Pangatlo, top view. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.